sino ka nga ba before ka maging successful CEO? Naputukan ako ng ugat sa ulo and ayun yung naging cause ng paralyzation nung sa right side ng body ko. Dahil sa age kong yon, nakikita nila kung maglakad ako, hinaakay ko yung paa ko. Lord, kung paulit-ulit na lang, kunin nyo na lang ako. Parang yun yung point ng buhay mo na parang imposible. Paano nagsimula yung e-commerce journey mo? Nakasakay kami sa bus. Nararamdaman mo ba yayaman na tayo? Ito na yon. Gaganon-ganon kami pero Wala kang kinikita? yes, wala kaming kinikita. Sa'yo, advantage ba na may kapartner? For me, yes. Ano yung pinaka-proud moment mo na ngayon may sarili na rin kayong product? Lalaki ko, ba't kailangan na magbenta niyan? Hindi namin kailangan yan. Bili, ikaw hindi mo kailangan. Pero yung market baka kailangan. Kung dati sinisisi ko siya, ngayon pinapasalamatan ko siya kasi grabe yung naging growth ng buhay ko po. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami na ang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He's the CEO and CFO of One Click Away E-Commerce Inc. Let us all welcome Mr. Billy Joe Dimain. Batiin mo naman, Sir Billy, ang ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. So yun, sa lahat ng ka-EV viewers natin dyan, hello sa inyo and I hope na mag-e-enjoy kayo sa episode na to kasi ang dami kong i-share sa inyo na more learning at syempre from my own experience. So be ready guys. So yun lang. Yes. Thank you so much, Billy, kasi alam kong sobrang busy mo at Yes. ilang beses na to na na-invite ka ng Evitalk. Pero at least natuloy na and excited na yung ating mga viewers sa iyong inspiring story. At ako mismo is, kumbaga nakita ko yung inspiring story mo from the start. Kaya talagang gustong-gusto kitang ma-invite dito sa Evitalk. Thank you, thank you. And yung mga viewers, excited na sila kung sino ka nga ba before ka maging successful CEO ngayon. Nag-start talaga yung kwento ko. Ito yung naging changes simula nung na-stroke ko in the age of 20. Ang nangyari sa akin is naputukan ako ng ugat sa ulo and ayun yung naging cause ng paralyzation nung sa right side ng body ko. So, for me, despite na nangyari sa akin, nagawa ko tong ganitong bagay na hindi ko sinabing sa akin to galing because I believe 100% tulong at awa ng Diyos to sa akin. Kaya ako siya nagawa, Miss Joycey. So, bali, Sir Billy, di ba na-stroke ka? Yes. Anong nangyari sa'yo? Parang, paano ka ba napunta sa business? Or ano yung mga naging work mo muna before ka maging CEO? Yun. Ang ganda ng question mo, no? Kasi madalas talaga, once na ganyan ang background, Yes. number one na tanong, paano yan nagawa? Yeah. Diba? Ako, simple lang. Nung after ko may stroke is, ang tagal kong nasa bahay lang. Dahil sa age kong yon, nakikita nila kung maglakad ako, hinaakay ko yung paa ko, nahihirapan akong kumilos. Even Miss Joycey, sumakay lang ng jeep, hindi ko kaya. So dumating ako sa point ng buhay ko na talagang hirap na hirap ako kumilos. Pero parang hindi ko talaga alam, parang na yun nag-turn around sa isip ko na tanggapin ko na lang yung nangyari sa akin, na na-stroke ako, ito na yung reality ko.
And parang, hindi yung pinag-pray ko eh. Sabi ko, Ama, sige po, tanggap ko na ganito yung nangyari sa akin. Pero naniniwala po ako na may purpose to at may magagawa ko sa buhay ko. And doon ako nag-start, nagtrabaho ako sa isang loading station. No, tinanggap ako ng kaibigan ng nanay ko. Sabi niya, Billy, doon ka sa tindahan ko na magbantay ka ron. And nung una, sabi ko, sige, I'm very excited. Ang naging pasok ko noon is 9 ng umaga, umuwi ako ng 9 ng gabi. So in short, 12 hours akong nagtatrabaho per day at ang sweldo sa akin, alam mo, Miss Joycey, kung magkano? Magkano? 150. 150 pesos. 12 hours? Yeah, Nung sabi nga nung daming, pag kinikwento ko to, ang una nilang sinasabi sa akin, pumayag ka na ganun lang yung bayad sa'yo, ang liit. Sabi ko naman, ano mas malaki, 150 or 0? Kasi nung nasa bahay ako, wala naman ako kinikita. Problemado pa ako. Hindi ko nakita actually, Miss Joycey, yung 150 eh. Mas nakita ko yung may taong nagtiwala sa akin na despite of whatever na nangyari sa akin, willing ako tanggapin ng taong yun na pinagkatiwalaan at magbantay doon sa tindahan. So, yung hope na binigay sa akin na yun is hindi lang naman sa pinagkakaabalahan eh. Actually, ang dami ko natutunan doon na natuto kong kumausap uli ng tao. Kasi syempre may magpapaload, may bibili ng kung ano-ano. Pero nagulat ako na ang dami palang kailangan aralin. So doon para akong na mindset na kahit ano palang ginagawa mo, wala sa laki or liit na kinikita mo yan, it depends kung ano yung kaya mong gawin or yung tiwala sa'yo, kaya mo bang i-provide yung need mo na services na ginagawa mo. So, And then, Billy, nung Yes. nag-work ka na and nagtiwala sa, ano yung pinaka-challenging moment na parang hindi mo makakalimutan at doon ka natuto? Actually, yun yung pinaka-challenging moment ko sa unang work ko is yung na-scam ako. No, na may nagbumibili sa amin ng mga cards. Uso pa kasi yung mga prepaid cards dati. Yes. If you remember, no? Siguro yung ibang viewers natin, hindi na alam yun. Pero dati may mga prepaid cards pa siya na binibili. And ang mali ko, inaiabot ko yung mga cards lahat. And kinuha niya yung almost half. So, nag-charge sa akin yung boss ko noon ng parang 3,000 to 5,000. So, nagbabayad ako ng 5,000. Ang kumikita lang ako is 150. 150. Kung kikwentahin yun, almost 2 to 3 months akong nagbabayad. Hindi ako sumisweldo na nagbabayad ako dahil sa maling yun. So, nung una, bad trip ako. Bakit sa akin binawas? Parang sinabi ko, ganito pala once na nagtatrabaho, walang pinipili. Ano man yung kalagayan mo sa buhay, kailangan, wag ka basta magpapaloke. Hindi yung nangyari sa akin na yun, hindi na naman naulit. So, I'm very, na-challenge ako, pero nakita ko siya na parang, ano rin sa akin, na parang gift din or nagmaganda rin naman yung naging effect sa akin, Miss Joycey. Tsaka marami ka ding natutunan doon. Yes, sobra. Kumbaga dati parang okay lang na ganito. Nung umaaray ka na, nagbabayad ka na, Yes. kailangan pala na mas maging maayos ang pagtatrabaho. Yes. Exactly, Miss Joycey. Kasi merong consequence. Yes. And then, Billy, nung 5 years, nakwento mo, no, almost 5 years ka na na-pause. Ano yung pinaka-mabigat na realization mo that moment na nangyari sa buhay mo yun? Na na-stroke ka, tas parang wala kang purpose? Yeah. Nabanggit mo? Ano yung parang naging realization mo? Actually, pang personal, hindi gaano mabigat eh. Pero, ang naramdaman ko parang naging burden ako, mismo ako sa pamilya ko. Grabe pala yung bills and yung abala na magagawa. Ayun yung naramdaman ko na tumigil sa pag-aaral yung mga kapatid ko dahil nawalan kami ng pera. Hindi rin naman makapagtrabaho yung nanay at tatay ko kasi sila yung nag-aayos ng papers. Kumbaga pumupunta ng mga sa government. Oo, may tulong. Yes, PCSO, yan, ganyan. Naramdaman ko na sabi ko parang hindi na ata okay to. And yung imbis na yung mga kapatid ko, tinutuloy nila yung ginagawa nila for the one reason na nangyari sa akin na gano'n. Medyo masakit talaga. So for me, yun. Sinisisi mo yung sarili mo, ba't ganun yung nangyari sa family mo? Buti nga kung sarili ko lang yung sinisisi ko eh. Pero sometimes ito, Miss Joycey, I remember, sinisi ko magulang ko. Bakit ako pinapakain lagi? So alam mo yung dumating ako sa point na kung may pwede akong sisihin ko, hindi lang ako. So parang mga time na yon, andun yung blame. Yes, parang guilt. Parang mong mga baggages. Sobra, Miss sarili Joycey. mo. Na parang sinabi ko, Lord, bakit
ba't ba ako nagkasakit ng ganito? 20 years old pa lang ako, gusto ko lang naman tapusin yung pag-aaral ko, gusto ko rin tumulong sa sarili ko at sa pamilya ko, ba't ako yung nagkaganito? For me, kung sa akin binigay, and then tinanggap ko na lang, after ko tanggapin, ginawa ko yung kung saan ako mga pwede kong i-improve yung sarili ko. So for me, ngayon, kung dati sinisisi ko siya, ngayon pinapasalamatan ko siya kasi grabe yung naging growth ng buhay ko po. Oo. Parang mas naging strong ka talaga Sobra as a po. person. Yes po, opo. Oo. And Billy, nabanggit mo kanina na yun nga, parang humihingi ng tulong yung parents mo sa PSO, PCSO, sa government. yeah. Ayan. Government. Oo. Ano ba yung mga naging trabaho nila? Bakit parang hindi kayang My mother is an karinderya owner. And then my father naman gumagawa ng susi, locksmith. So kami na nga nagbubukas ng kotse, pero hindi kami yung bukas kotse ga. Joke lang po, joke lang. Pero hindi kami yung, kumbaga yun, kami tinatawag pag gusto magpa-duplicate. Yan, papagawa. Yung ng susi. Yes, gumagawa ng susi mismo. Then sa bahay namin, nagtitinda ng ulam yung nanay ko. So dun kami binuhay ng parents ko. Kaya I am very proud to say na yung sa mother and father ko, grabe, thank you so much at nakita mo kung sino ako ngayon. And then sa father ko naman sa heaven, I'm sure lagi ka nakatingin sa akin and lagi mo sinasabi siguro, ang galing mo BJ. So, yun yung... Tsaka andyan sila nung nandun ka sa weak side ng buhay mo. Yes. Hindi sila sumuko and kahit na, di ba, feeling mo nga, pabigat ka. Pero dahil naging strong ka, nag-level up ka along the way sa journey mo na karamihan kasi sa ganung sitwasyon sa nangyari sa'yo, parang stop niya talaga yung life eh. Yes. Pero nung nabigyan ka ng opportunity na, nabigyan ako ng trabaho, may nagtiwala sa akin, dinire-diretso mo na. No? And ano yung pinaka-powerful na panalangin na parang na tinupad ni Lord sa'yo? Nung time na nagkaroon ka ng work and then na-scam ka pa. Yes. Ano yung masasabi mo na powerful na Ako, for me, prayer? the powerful prayer for me is Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So, siya lang talaga yung inuna ko. Active ako sa church namin. Lagi ako sa lahat ng activities, nandun ako. And nagulat na lang ako, to be honest, doon ko rin nakilala yung unang kumuha sa akin ng trabaho. Doon ko rin nakilala yung business partner ko na till now, kasama ko. And doon ko rin nakilala lahat ng parang taong until right now kasama ko sila. So, for me yun. Proverbs 16:3 talaga na yun ang pinangkakapitan ko until right now. Miss Tsaka Joycey. parang dumating ka sa point na nagbalik loob ka talaga sa kanya. Yes. Parang narinig ko sa kwento mo is parang, yun nga, gigising ka, tutulog, nasa loob ka, hindi ka na nalabas. Yes, parang sinabi ko nga ng sarili ko, Lord, kung paulit-ulit na lang, kunin nyo na lang ako. So alam mo yung nakapagsalita ka ng ganun. Hindi ko na-realize ko lately, ako lang din pala yung nagpapaulit-ulit sa sarili ko. Diba? Kasi ang dami ng mga opportunity dyan, dami ng pwedeng gawin, pero ako yung pumipigil, Miss Joyce. And then, Billy, yun after nung pagbebenta mo, nung na-scam ka nga, Yes. nagtuloy ka pa rin ba sa pagtatrabaho? Or Actually, ano yung next na ginawa? Binayaran ko siya, pagkabayad ko, and napansin ko kasi, nung kinuwenta ko, kumikita ako ng 150 pesos per day. Sa isang taon, ang kikitain ko lang is parang ganito. Basta kinuwenta ko eh. So sabi ko, kung paulit-ulit kong gagawin to at ito kikitain ko, wala akong maiipon. And after ko umalis sa boss ko, nakaipon ng 3,000 pesos per na inipon ko. And then, yun sa pinag-ipunan kong 3,000 na yun, nagtayo ako ng sarili kong loading station sa bahay. Na bumili ako ng SIM card na pang retailer. Yun, retailer SIM ang tawag dun. Doon ako nag-start. Loading station ako and nagbenta ako ng candy, soft drinks. So basta sa 3,000 palago ng palago. So nagkaroon ako ng mini sari-sari store sa bahay. Napalago mo na yung Yes, 3,000. Yes, Miss Joycey. So parang dun ka natuto na parang nung nag-work ka 150 pesos, parang hindi ka rin naging maluho. Yes, kasi simple lang naman hindi ako talaga pwedeng maging maluho kasi yung 150 per day, I'm sure naalala ko pa noon, para makatipid ako, naglalakad daw pa uwi. Para pag uwi ko, pagod na ako, inom lang ng tubig, linis na lang, tulog na uli, para
kinabukasan, papasok na uli ako. Ganon yung nangyari sa akin, Miss Joyce. So, ano yung ginawa mo para palago mo yung 3,000? 3,000 ayun, yun nga, nagbukas ako ng maliit na tindahan sa bahay and nakita ko, grabe, sabi ko, kaya ko nang pala mag 300 pesos per day. Naalala ko nung 300 to 380 pesos per day ang kinikita ko. So doon, nakaipon ako, naging yung 3,000 ko para naging 12 to 15,000. Kaso may nakita akong parang problema doon, Miss Joyce. Once na ako naman, may lakad ako or aalis ako, sarado tindahan. Yes. So pag sarado tindahan, walang kita. Nakita. Oo. So naisip ko, hindi rin naman ako pwedeng laging nandito sa tindahan. Kasi parang gusto ko rin naman lumabas, gusto ko rin naman maglaboy. And ayun. Parang nawalan ka na rin talaga ng parang natali ka sa tindahan. Yes, oo. May tindahan no? Yes, so tapos sinabi ko sa sarili ko noon, natanong ko, nagkaroon na kasi nakakilala ako ng mentor ko sa business, yun si Jorel. Later, explain ko sino si Jorel. No? Pero siya yung tinanong ko, sabi ko, sir, ano ba yung mga business pa na pwede kong pasukin? Yung yung tindahan ko, kumikita ako pero kulang. So, may mga in-explain siya sa akin, yan. Tapos, doon ako na-expose sa MLM. Yun, siya yung new mentor ko right now, siya yung nag-invite sa akin sa ganong industry, Miss Joyce. So, kumita ka ba sa MLM? Actually, sad to say, hindi. Oo. Sa loob ng 2 to 3 years, ako na nag-MLM, hindi ako kumita ng malaking pera. Pero, dito ako proud. Grabe yung binigay sa akin na learnings, na foundation. Ano yung pinaka-valuable lesson na natutunan mo sa MLM? Isa lang, never give up talaga. Never give up. Kahit anong mangyari man yan, hindi ka sumusuko. Kahit ano man yung iba to sa'yo, hindi ka susuko. Imposibleng hindi mo makuha yung gusto mo. Kasi, yes, nung una nga, sabi ko, bakit ba kailangan mahirap? Yeah. Ba't ba kailangan yung road para ka maging successful is napakadaming bako-bako, ang daming mawawala sa'yo, ang daming tuturo sa'yo. Pero yun Kumbaga, yun yung mga lesson na yun kung Kailangan bakit ka mong magiging pagdaanan. successful. Yes, kailangan mong pagdaanan. Oo. Sobra. And then from MLM, paano naman kayo napasok sa business nyo ngayon? Na e-commerce ayun. Ang gandang nag-pandemic 2020, nung nagne-network ako noon, hindi ako marunong ng posting online, hindi ako marunong mag-present sa Zoom, hindi ako marunong ng magbenta online. Simpleng posting lang, ginagaya ko lang sa iba, hindi pala effective yun. So, pero isa lang skills ko na sa tingin ko magaling ako. Magaling ako magbenta-benta sa personal. So, may nagturo sa amin, shout out syempre yun sa mentor ko, Nani Rason, and number 1, Gensis. Sila yun nagsabi sa amin na try nyo tong e-com. Noong time pang yun, binubuo pa lang yung Gensis talaga, and na-invite kami ni business partner ko, si Jorel. Dalawa kami na-invite noon. So, si Jorel is upline mo sa MLM? Yes, siya rin yung naging upline ko. And then, kami rin yung naging mag-business partner sa sa company namin na right now. Until now? Until now, yes. So, nung nag-start kayo sa e-commerce, kayo talaga magkasama ni Jorel until now? Yes, How many years na to? How many years? Siguro mga 5 years, magsi 6 years na kami. And masasabi ko yung journey namin sa 5 to 6 years is ang business pala talaga, hindi siya laging pataas. Hindi siya laging masaya. Yes. Hindi lang siya laging okay. Pero when you solve problems talaga, ayun yung magbibigay sa'yo to the next level mo. Yes. Yun talaga yun. Kasi number 1, pandemic nun. Ginagawa namin nun, I'm a PWD, may PWD card ako. Pag pinakita ko yun sa mga station, libre. Libre nung time na yun nililibre ako So siya na lang yung nagbabayad. Inaabot kami ng gabi sa kalye, isa lang sinasabi ko, ewan ko, nung time na yun, Miss Joyce, para akong baliw. Nakasakay kami sa bus. Nararamdaman mo ba yayaman na tayo? Ito na yun. Gaganon-ganon kami, Pero wala kayong kinikita? Yes, wala kaming kinikita. Bukod sa walang kinikita, yung itsura namin, pawisan kami. Wala kaming laptop nung time na yun. Walang laman ng bulsa? Yes, walang laman ng bulsa. Langin laman lang namin, simple lang, pangarap. Saka paniniwala na magagawa namin. Yun lang talaga yung pinaniwalaan namin. And also, yun yung natutunan din natin sa MLM. Yes. Once na may pangarap ka, matutupad siya. Yes, oo. And kanina nabanggit
nabanggit mo yung pinaka-valuable lesson na natutunan mo sa MLM is never give up. Yes. Paano to nakatulong sa'yo sa e-commerce? Kasi hindi din madali ang e-commerce. Yes, so to be honest, lahat naman ng business for me is hindi madali. So, for me, simple lang namili lang ako hindi naman madali maging mahirap. Hindi rin naman madali yumaman. Di doon ka na lang sa hindi madali pero yayaman ka. Kumbaga, expected na namin na magkakaroon ng problem. And sinabi na lang namin paano namin isi-solve to bawat isa. Sino yung mga tao na pwedeng makatulong sa amin? Anong system yung kailangan namin para magawa namin itong mga bagay na to? In short, tama yung sinabi mo, lagi ko naririnig to sa inyo, Miss Joycey, never ending yung learnings. Kahit saan ka pumasok, kahit personal sa school, after nun, hindi. At ito pa yung may very catch pagdating sa e-commerce business, no? Every 3 months yung trend na papalitan. Yes. So, ganun kabilis mag-adapt. So, for me, I'm very grateful na nagagawa namin yung mga bagay na yun at nakikilala namin yung mga tao na pwedeng makatulong sa amin to solve that problem po. Ang ganda nung sinabi mo, Billy, na kailangan mo ng system, kailangan mo ng tamang tao na makakatulong sa success mo. And which is, ganun yung ginawa nyo. Yes. And syempre, minsan andyan na yung system, andyan na yung tamang tao. Pero minsan, ang sinasabi ng mga viewers or ng mga tao na gusto maging successful, wala akong pera, wala akong puhunan. Pero sa'yo, narinig ko, wala kang ang pamasahe, pinapakita mo lang yung PWD. So, paano nag-work yung business na wala nga kayong pera, pero ngayon, very successful na kayo? Paano nagsimula yung e-commerce journey niyo? Yeah, so for me, ako nung una rin, naniniwala ako na pag wala kang pera, wala ka na magagawa. Yes. Ay, hindi yung dating paniwala. Pero mali pala yung Miss Joycey. At sa mga nanonood, gusto kong sabihin sa inyo na hindi pera yung problema natin. Tama lang, ang sometimes na nagiging problema natin is kung paano tayo mag-isip about sa pera. The way mo lang tignan yung bagay, kung paano mo magiging positive sa'yo at paano makakatulong sa'yo. Nung nag-start kami, Miss Joycey, wala kaming pera, totally. Pero, thank you, may nagtiwala sa amin na bangko, pinadalan ako ng credit card. Yes. Bigla ka pinadalhan? Pinadala, nagulat ako kasi, ayun nga sinabi ko pray mo lang kung anong gusto mo. You never know kung anong kayang ibigay ng universe sa'yo. Kasi sabi ko nun, paano ako mag-i-start? Wala akong pera. Ayun din sinabi ko. Pero nagulat ako, binigyan kami ng credit card. May ipon ka ba nun? Sa Wala. Padalahan ka ng credit card? Meron lang akong maintaining balance, 2,000. Kasi di ba parang, bakit ka pa dadalhan ng credit? Pauutangin ka ng Yes, bangko, no? oo. So nagulat din ako talaga. To be honest, yung card na yun nasa akin pa hanggang ngayon, naka-display sa office. Kasi doon kami nag-start sa normal na 30,000. Wala rin yatang... Wala rin. Oo, kasi actually na-scam pa nga kami noon dati. So baon talaga kami sa utang nung nag-start kami. Oo. Ang laki na negative namin. May mga bayarin pa kami noon. So sabi namin, sige may credit card tayo. Pwede tayo mag-run ng FB ads. And then nung time na bumibenta, ito naman ang next problem namin. May benta tayo. Wala kaming pambili ngayon ng COGS, ang tawag na yung products. O cost of goods. So wala kaming pambili noon. Eh nung time na yun, Miss Joycey, nag-a-axi ako. Nung time na yun, nag-scholar din ako. So may kita sa akin, sabi sa akin, ito 6K, bumili ka ng cellphone para mag-i-scholar kita. So parang gano'n. Ang ginawa ko, Miss Joycey, ganito kasimple. Dahil may credit card ako at may 6,000 ako na cash, yung 6,000 pinambili namin ng products na para maibenta namin online. Billy, hindi mo ba in-scam yung nagbigay sa'yo na 6,000? Hindi. Ang ginawa ko, yung credit card ang pinambili ko ng cellphone, and then yung credit card na yun, ang ginamit ko sa cellphone na yun, ginawa kong 6 months to pay. So binabayaran ko siya unti-unti, yung 6,000 na cash, pinambili ko ng item, kumikita na yun, ayun yung pinambabayad ko monthly. So ganun yung ginawa kong diskarte. So doon pumasok yung hindi sapat na sasabihin mo wala kang pera. Wala ka lang diskarte paano mo gamitin yung tama sa yung pera mo sa tama. So ayun yung natutunan ko doon, Miss Joycey. Paano niyo naman napalago ni Jorel yung inyong e-commerce business? Ito yung pinaka na-excite ako. Kala ko rin nung una, need lang namin dumami yung bebentahan. Tapos after dumami ng bebentahan, yayaman na kami, okay na. Kala ko ganun talaga ang business. Pero nagulat ako, once pala na yung business mo gusto mong lumaki, hindi sapat na dalawa lang kayo. Naging CSR ako, naging marketing ako, naging telemarketer ako, telesales. Si Jorel naman, naging warehouse, naging lahat ng finances namin siya, nag-aayos nun. Ang baba pa ng OPEX, walang hinahire
Pero napansin namin, yung growth ni company, mabagal. Dito na pumasok yung naging tulong sa amin ng Gensis na ginawa kaming corporate style. Nung una, hindi ako maka-adapt doon. Kasi sabi ko, ba't pa tayo magbabayad na ibang tao? Kaya ko naman gawin, mas magaling pa ako. Pero hindi naman yun yung point eh. Mas gusto ko yung, ito to be honest, alam ko, Miss Joycey, ramdam mo to. Once na lalong dumadami yung tao, dumadami rin yung problema. Tama? Tapos minsan, yung tao pa yung kukontrol sa'yo, di ba? May mga ganun eh. So for me, ang nangyari naman, sabi ko, kaya na pala kami nahihirapan, mababa yung leadership ko. And then doon na kami pumasok sa mga trainings about self-development. Siyempre, nung networker tayo, nung networker ka, parang lang, mag-lead ka lang. Yes, Hindi mo naman sila pasasahurin. Yes, wala. Pawirin mo lang yun. Sabihin mo lang, yayaman tayo araw-araw. Maniniwala yun eh, di ba? Susunod na lang yung mga tao mo. Yes, Ikakadi mo na yes, lang sila. Pero pag yun papasok sa'yo, empleyado, hindi mo pwedeng yayaman tayo. Hindi pwedeng ganunin eh. Di ba? Kaya sa office namin, meron kami mga ginagawang sessions na nagtuturo kami sa kanila. We believe naman, gusto namin na kumita ng malaking pera, pero kahit hindi na kami nandun, hindi na kami visible doon, kumikita pa rin. So, para mo siya magawa, kailangan yung mga ibibuild mo na leaders or ibibuild mo na mga dyan, is kailangan isinggaling mo rin. Yes. Kung natupad na yung mga pangarap mo, yung mga tao mo, hindi pwedeng hanggang doon lang yung goal mo. Yes, yes. Parang dumarating ang point na may purpose ka na bakit ka nag-business. Tama ka dyan, Miss Joycey. Kasi ako, I experienced dati, nung nakabayad ako ng utang ko, tapos nakabili ako ng magandang kama, sabi ko, okay na ako eh. Pwede na eh. Pero right now, yung bawat isa ng mga nandun, hindi lang sila yung nakikita namin eh. Nakikita namin pati pamilya nila eh. Yes, kasi I'm sure ginagawa nila yon. Even yung mga nanonood sa atin, kaya ka nagtatrabaho right now, hindi lang para sa iyan. I'm sure kasama mo yung pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. Yes. Hindi lahat ng partnership nagiging successful. Ano yung parang pinaka-critical na experience nyo sa partnership nyo na parang kaya nagiging successful kayo? For me, simple lang naman eh. Number one, you need to identify ano ba yung strength and weaknesses ng isang tao. So like me, sa partnership namin ni Jorel, ako yung tipo na super sipag. Gusto ko lagi ako may ginagawa. Gusto ko visible ako. Gusto ko ako yung mangunguna dyan. Ang strength niya naman, siya yung visionary. Kumbaga, lagi siyang 3 to 5 step ahead siya lagi mag-isip. Pag may ginagawa kami right now, tapos na sa kanya yon. Ako naman yung nagpapa-maintain kasi the energy I have right now, even nung nag-i-start pa kami, ako yung namamawer lagi. Alam mo yung, nangangarap kami magkaroon ng building, nangangarap kami na magkaroon ng magandang office. Balang araw, sobrang ganda ng office natin. To be honest, Miss Joycey, unlike any other partnership, I'm sure makaka-relate yung iba sa akin dito. Once na may partner, ang hirap. Kasi may gusto siya na hindi ko gusto, may gusto ko na hindi niya gusto. Basta yung partnership namin, even ang dami nagtatanong, Miss Joycey, no? Super dami na paano kayo nag-work? Hindi ba kayo nagkasiraan sa pera, sa oras, ganyan? Paano yun sa paghawak ng pera? Paano kayo nagtitiwalaan? Ito maganda kasi dyan eh. Ako mukha akong pera. No? Mahilig ako sa pera. Sino dito, sige, tatanungin ko sa mga viewers, sino dito hindi may hilig sa pera? I'm sure ang sasagot na hindi. Walang pera yan. Joke lang po, joke lang. Pero for me, yes, so ako yun. And ako yung marunong mag-strategize din sa pera. Tsaka nakwento mo rin kanina, since upline mo siya, andun yung respect. Kasi yung iba, ayoko makipag-partner kasi mahahati pa siya sa kita ko. Yes. Baka magkasira lang kami. So, sa'yo, advantage ba na may ka-partner? For me, yes. Sa akin right now, yes. So, kasi alam ko sa sarili ko, may weakness ako eh. Na pagdating sa business, mahina ako sa strategic thinking, mahina ako sa leadership, kumbaga sa vision, mahina ako ron. So, yung tatlong yun, pinuna ni Jorel. For me, ay yun na naging learning ko eh. Kung saan ka magaling, focus ka dyan. Kung hindi ka magaling dyan, humanap ka ng tao na makakatulong sa'yo na magaling dyan. Tsaka nakita ko, Billy, what I get from our conversation is, ikaw yung partnership para maging successful
is kailangan ma-determine mo yung strengths and weaknesses. Yes, number one, yeah. Oh, and then from that, dun yung hatiin ang duties and responsibilities. Yes, oo. Kasi parang yun yung nag-work sa inyo na hindi, parang sa iba parehas magaling nga sa marketing, hindi naman nila natutukan ang finance. So nung nagkahatian na, nasaan ang pera? Yes. So sa inyo, malinaw ang duties and Yes. responsibilities. Kahit si Jorel hindi nasa office, malinaw sa'yo, eto yung trabaho Yes, niya. oo. Hindi kayo nagsisilipan. Yes, maganda na banggit mo yun, no, Miss Joyce. Dati ganun ako. Hindi ko siya tinanong ano ba talagang goal niya ang goal niya pala, gusto niya maging mayaman na kahit nasa likod na lang siya, mayaman kami. Saka Miss Joyce, ito pala dagdag ko sa sinabi mo. No? Ba't kami nag-work talaga? Yes. More on relational talaga yung binild namin. Kasi naniniwala ako, kahit anong galing mo, kahit anong lupit mo, kung hindi ka nararamdaman ng business partner mo, hindi kayo align yung pag-iisip nyo, hindi talaga magtutugma. At ang sarap lang sa pakiramdam and salamat sa Diyos na nagtiwala siya sa amin. Yes. Maniwala ka, darating tayo sa point na to. Ma-imagine mo na ngayon pa lang kahit hindi pa nangyayari. No? Yes, saka ito yan ganun pala yun. Before Overflowing. ibigay sa'yo yung isang bagay na hinihingi mo, you need dapat na kaya mo siyang i-handle. Hindi pa ready yung Yes, hindi sa ayaw ibigay sa'yo. Hindi ka palang ready kasi gusto niya, once na binigay niya sa'yo, ingatan mo. Oo. Kinilabutan ako. Kasi nung nagsabi ka na yayaman ako, parang yun yung point ng buhay mo na parang imposible. Kasi pag ikaw mismo nag-negative sarili mo, hanggang dito na lang yata ako. Sino nagsabi nun? Ikaw. Yes, tama. Diba? Walang ibang tataas sa atin kundi ang sarili natin. Yes, saka ang ano ko dyan, Miss Joyce, may mga time na hindi ako nakaka-attend ng mga events namin because I'm doing my business. Yes. Ito, hindi ko na lang papangalanan pero may nagsabi sa'yo, kamusta na yung ano ko na super sipag pero wala naman nangyayari sa buhay. Yes. So naranasan ko yun. Kaya yung mga nanonood dyan, kung may mga tao na nagsasabi sa inyo na hindi nyo kaya, hindi nyo magagawa yan at walang mangyayari sa'yo, it's okay. Bakit? Ang nakikita lang nila yung sitwasyon mo right now Pero hindi nila nakikita yung pangarap mo at binigay sa'yo ng Diyos na patutunguhan mong buhay, ha? So for me yun, Miss Joyce. Correct. Natutuwa lang din ako kasi ang dami nabanggit mo you're in partnership with Genesis. Pero paano nangyari yun? Ano ba yung ginagawa nyo para makamit nyo yung ganyang success na, di ba minsan parang alam nyo naman pero still nandyan pa rin kayo kasama ng Genesis. Yes. For me, simple lang. Ito, I'm not against sa anything, sa mga nag-join or anything. Walang problema sa partnership. Sometimes ang nagkakaproblema, dawi mong tignan yung naging partnership. Kasi even naman sa lahat ng business presentation, ipapakita dyan yung mga possible na magaganda mangyari. Ito yung growth, ito yung step 1, ito yung step 2, step 3, ito yung pwede natin kitain. That's a good. Pero, ang hirap pala nito Ba't sinabi doon sa presentation madali? Totoo naman, madali yun. Kung may alam ka na at 100% na yung knowledge mo. Ito rin yung na-realize ko na sometimes yung iba papasok lang sa partnership, sometimes half-hearted, napilitan. Kasi kami, inisip namin, yes, Genesis nandyan. Pero ang galawan namin, if ever kami ang mag-handle ng business, yes, business mo yan Pangarap mo yan, gawin mo yan. Diba? Hindi pwede yung pangarap ko, gawin mo. Correct. Papagawa mo sa iba. Tutuparin niya yung pangarap niya. Alam mo yun? Saka sometimes sa mga partnership, dahil nga yung iba, malalaking kumpanya na, kilala sa ibang industry, ang nangyayari, ay nila nang tinuturuan sila. May mga ganon. Alam ko na yan. Yes, alam ko na yung mindset. Ay hindi, mas magaling ako sa'yo, mas mayaman. Yes, mas mayaman kaysa akin, pero baka yung learnings ko sa e-commerce, mas marami akong alam kaysa sa'yo. Kung makukuha mo to, edi mas lalo ka pang yayaman. Madalas ang tao, ayaw niya ng pinagsasabihan, ayaw niya ng parang siya yung, alam mo yon, siya yung minamando lagi. That's normal. Lalo kung naging alpha ka. At the end of the day, tatrabahuhin mo to. Yes, so... Aaralin mo pa rin siya. Kung may natutunan ka, mas aralin mo pa. At Tama. baka may mas ma-discover ka pa na hindi nila tinuro. Kasi yung iba nga, yun nga, masyadong nakaasa. Yun na sabi Yes. lahat na lang inasa. Minsan ikaw yung makaka-discover nung, ito pala yung kailangan kong i-improve sa business pero hindi naman nila nasabi. Kasi Tama. based on experience kasi, dun tayo matututo at dun mo makikita na mag-grow pala yung business mo. Yes, so saka ito lang yung napansin ko, Miss Joyce. Focus kami lagi sa control namin.
Kung ano yung hindi namin control, pipilitin namin ay yung baguhin. Hindi ganun siya kasi nag-work eh. Yes. Hindi ganun nag-work at sometimes may mga bagay talaga na hindi ka pwedeng may mabagot, kailangan tanggapin mo. Sometimes ego, na kung ako, nagmataas ako nung na-stroke ako, after ko may-stroke, hindi ako nakinig sa ibang tao, doon nakinig sa nakababata akong kapatid na magtrabaho ko kahit ganito kalit, ako wala akong mangyayari ngayon. Kaya thankful na nagkaroon ako ng humility sa sarili ko. So for me yun lang, Miss Joyce. So Billy, sa journey mo from zero to building your own brand naman, ano yung pinaka-proud moment mo na ngayon may sarili na rin kayong product? Yun, ako very proud ako kasi yung product na na-build namin in the market is hindi lang naman ako yung may gawa eh. Kumbaga buong team talaga, buong marketing team namin nag-isip kami. Kumbaga kasi sa concept ng e-commerce right now na tumatakbo, dati ang daling mag-ads actually, Miss Joyce. You need lang pumunta sa Shopee, pumunta sa Lazada, bebenta ka na talaga ron. Pero right now, even the buyers in the market is tumatalino na. Sometimes pag may nakita silang item sa nagbe-browse sila sa Facebook, may makita silang item, ang gagawin niyan hindi agad bibili. Pupunta yan ng Shopee kung meron or sa Lazada kung meron, kung mas mura. Which is totoo. Kaya doon kami nag-start magtayo ng sariling brand. Bakit? Yung e-commerce company, anything e-commerce company right now, kayang kumita. Yes. To be honest, 1 to 2 months, 3 months, pwede ka mag-milyon per month. Pwede. Pero ang hindi kayang bilhin ng pera, yung magtatayo ka ng isang legacy brand na pag sinabing yung product na yun is sa'yo, tatatak yun at maraming matutulungan. So, doon nag-start yung Dermabal. Our product is a Dermabal. FDA approved siya, okay na sa lahat, and then ang dami talagang natulungan nun. Ano ba yung mga benefits ng Dermabal? Benefit is number 1, lalo sa Pinoy, ang init ngayon. Minsan nandyan yung mga kati-kati sa katawan, eczema, hadhad, ganyan. Nang una sabi ko nga, lalaki ko, ba't kailangan na magbenta niyan? Hindi namin kailangan yan. Billy, ikaw hindi mo kailangan. Pero yung market baka kailangan. And we found out yung market share ng skincare sobrang laki sa Pilipinas. Kung meron tayong 130 million na tao, almost mga 70 to 80 dyan gumagamit ng skincare. Makuha mo lang yung 5 to 10% ng market na yun. Diba 80 million, sabihin na natin ng 8 million na natulungan mo yung 8 million na tao. Ang laking bagay nun. Ayun, for me doon ako naging proud sa product namin kasi super dami talaga niyang reviews and clinical studies, sinetest na rin namin siya. Hindi siya nakaka-harm sa bata. So, pwede sa bata? Yes, of course. So, pero ako sinasuggest ko, syempre baby yan, check mo na nila sa Pedia. Pero pagka 10 years old pataas, okay lang, ipahid lang. May moisturizer na rin siya. Actually, marami pa. Si One Click, ang dami pang i-release ng mga item. Yung iba hindi ko lang pwede sabihin kasi ongoing pa yung mga, on process pa yung FDA approved namin. And gusto kasi namin once na naglabas kami sa market, kompleto yan. Pwede mong i-resell yan, pwede mong ikaw mismo gamitin mo muna. Pag nakita mo yung results, pag hindi umepek, balik ko pera nyo. Alam niyo yung mga ganun. Ganun yung gusto naming product eh. And then, open ba kayo for resellers and distributors? Yeah, open kami. Actually, we're open for resellers na nagbibigay kami ng mga resellers fee na mas makakamura mo kunin kung bulk mo ibebenta. And maganda ron, don't worry sa mga training, sa mga results na need na ipakita ng products. We can provide all of that. Ang gagawin mo na lang, you need to share na lang sa mga kakilala mo na kailangan ng item namin na yun. Na So, products ibig sabihin, Billy, Yes. pag nag-reseller and distributor sa inyo, pwede nyo rin silang turuan o paano ang ginagawa nyo para ibenta ang product? Yes, actually, baka hindi lang yung pagbibenta ng product namin na yun eh. We can improve din yung mga systems nila pagdating sa e-commerce. Kasi gusto rin namin na talagang why not, di ba? Na ikaw na nanonood dito, baka mamaya gusto mong i-build yung e-commerce business mo pero hindi mo alam. Try to contact us, guys. Wala namang masama, di ba? Malay nyo, dito pa kayo yumaman din. Yes, and ikaw living proof ka na nag-try ka lang, sinubukan mo lang. Yes. Then now, ang layo na ng narating. Diba? It's not just about the material things eh. The results itself eh. Ako, I'm very proud yung naging growth namin. Yan ang hindi mananakaw. Yes, so even the growth of our people, I'm very proud na yung dating pumasok sa amin na andungis, naka-short lang.
Tapos hindi Sabihin, ganun yung mga... Yes, doon kami empleyado nag-start. niyo? Kasi nag-start kami sa bahay lang, Miss Joycey. So dati wala kaming dress code. Basta pumasok ka, sumagot ka dyan. Oo, Wala basta kaming may pakialam. benta ka. Naligo ka or hindi, basta pumasok ka. Very professional na nung office namin. May gwardiya 24/7. So na dating wala lang. So tas ngayon meron kami tao na until no nagbukas kami, kasama siya sa original top 10 na nagtatrabaho sa amin. Pero right now, grabe, pag tinanong mo, may mga sinasabi na siyang, what I'm getting this, umi-English na rin parang kami. So, yung makita mo yung growth ng team mo, that's a very precious to us eh. Kasi kung aalis ka man, ang dami mong alam na pwede mong gamitin sa career mo. So, doon kami proud sa nabibuild namin at mga tao. Oo, tsaka andun yung hindi kayo naging madam sa empleyado. Yes, so actually, ayun kasi yung goals namin eh. Na parang yung iba kasing company, hindi, hanggang dyan ka lang. Ito lang boundaries natin. Parang, don't get me wrong, meron talagang empleyado na mahihirapan umasenso. Oo. Ako, naniniwala ko ron. Pero, mas maraming mataas mangarap dyan. Sometimes, need na nila ng kakausapin mo sila, tanungin mo lang. Yung simpleng tanong lang na ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo. Baka sa question na yun, parang napaisip ka, ano ko? Yes, kasi yung iba, hindi naman sila talaga walang plano sa buhay eh. Baka hindi lang nila natatap pa or hindi lang nila nare-realize pa. No, baka ikaw yung tao na, alam mo yon, na mag-tap sa kanila at mabuhay yung pangarap nila. And that's ang sarap sa pakiramdam nung ganun, Miss Joycey. Ano yung pinakamalaking pagbabago sa mindset mo na nagdala sa'yo sa success? Ang pinaka tumatak sa akin is, bukod sa never ever give up, continuous growth talaga sa sarili. Kumbaga GEC, no? Yung ang growth, experience, contribution. For me, shoutouts Coach Ras, no? So narinig ko sa kanya yun. Pero totoo eh. Totoo. Kung hindi ka mag-growth sa lahat ng aspect ng life mo, if you just focus on money, monetary only, I think that's a very low. Kasi ang daming tao dyan na sobrang yaman pero hindi na alam yung gagawin sa buhay nila. It's just na naniniwala lang kami na hindi lahat ng magiging success namin, hindi sa amin to. Tulong at awa niya lang yun. So, ganun lang kami. Oo. Yes. And Billy, yung mga viewers, meron tayong mga viewers na dumaan sila sa pinaka-lowest point ng buhay niya. And lalo ngayon, parang sa ibang tao, may mga post sila, taghirap ngayon, crisis. Pero ano yung ma-advise mo sa kanila na nandun sila sa lowest point ng buhay nila, na which is na-experience mo rin? Ano yung ma-advise mo sa kanila? Nung nangyari nga sinabi ko sa iyo na na-stroke ako, sabi ko bakit ako nagkaganito, bakit nangyari sa akin to, ano na mangyayari sa buhay ko. Pero pinalitan ko lang eh. Lord, thank you sa akin mo binigay ito. Pinatunayan ko na even I'm a PWD, wala akong resources, wala akong knowledge sa business, pero dahil sa tulong mo na hindi ako yung may gawa nito, tulong awa mo lang talaga to sa amin at pag-iingatan namin. And I'm sure sa mga nanonood dito, alam ko dumarating kayo dyan, please wag kayo mawawala ng pag-asa kasi tandaan nyo, mawala na lahat sa inyo, wag lang yung pag-asa nyo kasi pag yun nawala, hindi ko na alam din kung anong mangyayari sa inyo. And pag baba ka na sa buhay mo, huwag kang mag-alala kasi kung wala ka na ibababa, pataas na yung kasunod nun. So for me, yun lang, kapit lang talaga and tiwala at sipagan nyo lang everyday. 100% maniwala kayo sa akin, makukuha nyo yan. So for me, Miss Joycey, yun yung para sa akin. Grabe yung value na binigay mo. Thank you. Partner, ano. Ayun, Billy, I have a bonus question. Yeah, sure. Yes. Ayun, Billy, if kakausapin mo yung dating ikaw na nawala ng pag-asa, nakakulong sa kwarto, ano yung masasabi mo sa kanya ngayon? Ayun, so sa dating ako, number one, salamat kasi yun, hindi mo tinuloy yung sumuko at ginawa mo yung dapat mong gawin. Yes, alam kong nahirapan ka, alam kong nagduda ka sa sarili mo, nagduda ka sa paligid mo, nagduda ka sa Diyos, pero yun din yung naging way para magtiwala ka uli sa Kanya, na gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. And the rest is history. Maraming salamat sa iyo kasi kung hindi tayo naghirap, hindi tayo dumaan sa pagsubok, hindi tayo nawala ng pag-asa, hindi ka rin 100% magtitiwala sa sarili mo. Kaya maraming salamat at
ng kapit ka and tignan mo tayo ngayon. No? So, maraming salamat talaga sa Thank you, Sir Billy, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. So yun guys, binabati ko lang syempre lahat ng bumubuo na One Click Away E-Commerce Inc. Maraming salamat. And then syempre sa mga gusto mag-partner sa amin, no, just contact me lang dito sa 0935559276 and follow me sa Facebook ko na Billy Joe Dimain. So hanapin nyo lang ako doon. And kung gusto nyo magpa-mentor, no, pwede. Libre lang. Sige, thank you. Salamat. Grabe, sa mga viewers dyan, gusto niyo magpa-mentor. Yes. Right person itong katabi ko dito, kasama ko dito kasi grabe yung experience niya. Ang daming value yung matututunan. And thank you so much again, Sir Billy. Sobrang proud ako. Natutuwa ako sa journey mo. Talagang nakaka-inspire. And yung mga viewers natin, hopefully na-touch natin. Yes. And sa nanalo sa aming 5G Cash, abangan nyo na lamang sa aming EduTalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EduTalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Ria Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, pasyal tayo.